Yun, so, good day. Ngayon, gagawin natin ang midterm exam, Moodle server. So, ang gamit ko ngayon ay Ubuntu server 2000, ay 20, Ubuntu server 20 yata. Uh, pati lang tayo. Connect once. Mag-SSH tayo kasi copy paste lang tayo mamaya para mas mabilis yung arangkada natin. So, yun lang natin. And then, i-install lang natin to. So, ito aspak na to. SQL, Server Apache 2. Then, ayan. So, enter lang natin. Enter lang natin na mag-install. Maganda rin naman ang quality. At based nga dun sa mga napanood kong review, sabi nila maganda raw talaga. Mamatay na ako. Ginagawa mo. Hindi ka sa akin. Nagtaring mo clutch. So, ayan. Na-download na natin. Then, yung next natin na gagawin is pumunta lang dito sa moodle.org. And then, go for downloads. Downloads. So, pinutin nyo na yung bandang download. Wait lang, nakakatawa lang. So, then, click nyo to. And then, hanapin nyo yung TGZ file. Kasi sa Ubuntu natin siya i-extract, hindi sa Windows. So, download.
And then, itong click here to download manually. Cancel natin yan. So, copy lang natin. So, copy link address. And then, punta tayo dito. And then, wget, paste natin. Itay lang natin. Yan, ls lang natin. Ayun, so, dalawa yung pwede nyo gawin dito. It's, yung pwedeng magpunta na kayo sa directory na to, tapos i-download nyo yung Moodle server dyan. Pero sa akin, nakalimutan kong pumunta sa directory na yan, kaya i-move ko siya. So, sudo mb moodle.data to var www html. Ls, option cd tayo doon. And then yung Moodle. And then, i-extract natin si Moodle. So, sudo tar xzf Moodle. Mali na nagkamali tayo. Tayo lang natin yan. Tayo lang natin mag-extract. Then, ls lang natin. Okay, so, dyan yung na-extract na natin yung Moodle. Then, ifconfig lang tayo. Check lang natin yung IP natin. Ayun yung IP natin ha. And then, ipa-plug lang natin siya dito. Sudo systemctl status apache 2 active running. So, sudo systemctl restart apache 2. Okay, so ito na yung installation ng ating Moodle. So, hindi pa lang nakuha sa OBS, pero ang ginawa ko doon, in-accept, other means accept is, in-update yung PHP version natin. Kasi dati, ang Moodle server, ang kinukuha niyang version, ay nasa low lang. Pero ngayon, may update ata, after 3 months, nag-update sila, which is ngayon na binibidyo ko ulit, hindi niya na tinatanggap yung mababang version ng Apache. Dapat ang version ng Apache mo is PH 8.0 pataas na. Makalalaman niyo lang yung Apache version nyo pag prenump nyo to na command. So, ang gagawin nyo lang doon pag na-encounter yung na-download nyo na yung Moodle server na extract na. So, supposedly, dapat pag ipa-plug mo yung IP mo doon sa dito, pa-plug mo yung IP mo dito, hindi, tas Apache 2 pa rin yung pinapakita niya. Ibig sabihin, may problema ka sa version ng PHP. So, ang gagawin mo lang doon, i-update mo lang yon. So, kahit, sudo apt install PHP, di ba ganyan? Sasabihin niya, printout mo yun, sabi niya, you are the newest, ganun. Pero, minsan, hindi niya ina-update talaga yon. Ina-update niya lang yung sa kanyang capability. Pero, ang mas maganda doon, mano-mano nyo na lang siyang gawin. Gaya ng ginawa ko dito. Excuse me.
Ayan, so mano-mano yung pagkakagawa ko. Then, dadalhin kayo nun dito. So, ayun na, gumana na. So, English, next lang natin. And then, punta natin tong cd var www ls tayo. So, ang gagawin natin dito sa Moodle directory, gagawa tayo ng directory. So, sudo make directory Moodle ls minus l. Ang gagawin natin dyan, papalitan naman natin ng owner. So, para palitan ng owner yan, karga nyo lang to, change owner. Gagawin natin owner itong www data. So, may sudo pala. Cannot access Moodle data. Okay, so Moodle pala yung ginawa natin. So, ls minus l lang tayo. Ayun. Si www data na ang may-ari. And then, next lang natin. And then, created by the installer. So, ginawa naman na natin si Moodle. Pangalanan na lang natin ng Moodle dito. So, sudo dapat pala Moodle dito yung pangalan niya. So, mv Moodle data. Nirename lang natin. VM pala yung karga ko. Yan, so, dapat i-accept niya na. So, in-accept niya na. The next, database user. So, hindi pa tayo nakapag-setup dito. Gagawin natin dyan. Sa documentation. And then, hanapin natin yung installation kit guide. Naka-record ba? Baka di na naman naka-record. Ayan. And then, installation kit guide. Hanapin nyo itong create a database. Kasi gagawa tayo ng database. Hindi pa tayo nakagawa. So, hanapin nyo lang to. So, sudo may SQL tayo. And then, ikakopy nyo to. So, nasa inyo kung papalitan yan. Pero kung papalitan nyo, yung username, ito yung papalitan nyo. And then yung password, ito yung papalitan nyo. So, sa case ko, gagamit lang ako ng default. And then, 2. And then ito, kunin natin to. Mahalaga yan. Then, optional na to flash privileges, pero sinasama na namin. Yan, then exit tayo. Tapos, pagbalik ka dito, start mo. And then, database name, database user. Ano yung kinarga natin kanina? Moodle user. Tapos, your password. Then, next. So, dito na tayong part. Copy nyo lang to. So, may sasabihin lang pala ako. So, ifconfig tayo. Ito yung IP address natin, no? And then, by default, ito yung nakakarga sa IP address natin dito. Ito yung gagamitin pag i-access siya. Pero, what if, nagbago ka ng connection, let's say, hindi ka na nakakonect sa PLDT kung Wi-Fi, di ba? Hindi mo na ma-access yun. Kasi nakakonect ka na sa ibang, Wi-Fi. Ngayon, ang gagawin mo, para naman magamit mo yung Moodle server, kahit nakakonect ka sa ibang Wi-Fi, is, mag-ifconfig kayo, kukunin nyo yung bago nyong IP, and then isasalpak nyo lang dito. Papalitan nyo lang yung IP na yun, and then save. Yung ginawa nyong Moodle server, kahit magpalit-palit kayo ng Wi-Fi, ganun,
Ito lang yung gagalawin nyo and then ma-access nyo na ulit siya anywhere. So, ayun. So, ang gagawin natin dyan, ls, and then, cd.html, pasok tayo. ls ulit. HTML. Then, cd Moodle. Pasok tayo ng Moodle. ls. Ayun. So, sabi dito config.php. So, punta natin yung config.php. So, sudo nano config.php. Then, kakopy lang natin to. Control save. Pag magpapalit kayo ng IP, ito lang yung papalitan nyo. Ito lang yung crucial na part dito. And then, control save, control X. And then, next. Continue. So, ayun, may problema ulit na makikita dyan. So, version required. Ayan, so ipapakita niya dito. Ngayon, ulitin nyo lang yung Apache nyo dyan. So, saan yung ano natin? Windows System, ctl, restart, Apache 2, service. So, i-restart lang natin yung Apache 2 service natin dyan and then start. Iba yung pag-restart ng Apache 2 pag hindi nyo sinama sa service app. Hindi niya pa rin tinanggap. Bakit ngayon? It should be checked. Anyways, yung sa dati kong case, na-check pa rin yan. Gumana pa rin. Sana gumana ngayon. Then sabi dito, max input vars, PHP setting max input vars at least 5,000. So, hahanapin natin yan. So, cd. Check muna natin yung version ng Apache. Tanong natin to. Mahirap na mag-setup ng Moodle server ngayon. Hindi kaya ng kaming nag-exam madali. And then, check lang natin yung ano. HTTP. Hindi ko makita yung ano natin, JSON. Apache server. Check na lang natin. Ano kaya yung command eh? Kala ko HTTP. So, ang version natin is server version. Hindi pa rin niya napakita. Ito mali. Check na lang natin naman cd, pc, less. Sobrang ang dami niyan. May 8.1 ba dito?
Hindi nag-i-exist yun. So, hanapin natin yung version ng Apache natin. Hindi ko lang alam paano. Version of Linux. Yan lang. 2.4 talaga. So, CD, APC, CD. Wala tayo. So, ang gagawin doon, ipunta tayo ng etc, cd, php, and then hanapin yung version nyo. So, cd 8.1. Titignan tayong dalawang file. ls. Sorry. Ayun. So, hanapin natin to. Hanapin natin yung php.in. Ayun. Pag nahanap na natin yan, hanapin lang natin yung sa Control W. And then, hanapin lang natin yung max source input. I-comment out lang natin yan. Ipapetan lang natin siya ng 5,000. Control S. Control C. Control S. Control X. Then, restart lang natin yung ating Apache 2 service. Hello. Check. Pinalitan naman na natin. Diyos ko, bakit nga eh? Pinomen out, tapos pinalitan natin. So, sudo, etc, php 8.0. Try din natin sa 8.2. Apache 2.
Hindi ko alam kung anong tinatanggap niya, 8.1 or 8.2. Kasi dati, iisa lang yung tinatanggap. Isa lang tinatanggap niyan. Pero bakit dalawa? So, kung gumana to, kung gagawin ko ngayon, meaning 8.2 yung version ko. Hindi ko kasi makita dalawang yun dun eh. 5,000. Control S, Control X. Hindi natin na ulit ba? Yes. So, X lang natin. Hindi niya pa rin tinatanggap. Hindi kasi mga connects dito. Alam ko na mag-reboot tayo. Hmm. Version required. So, SQL pala yung problema natin dito. My gosh. Version 8.42 nga.
Ano yung problema? Ba't wala? Mass fuel innovation. Ayan. Base sa looks. Sa
So, after ng setup na yun, mag-login lang kayo. So, yung gagawin nyo na lang doon sa hindi napakita na part is magla-login lang talaga kayo. Ganyan, gagawin na kayo. Dashboard. Ganyan. So, yun lang para sa midterm exam na to. Thank you.